Alam mo ba na may mga bayani sa Mindanao na mas matindi pa ang pinagdaanan kaysa kina Rizal at Bonifacio pero hindi man lang nabanggit sa history books? Kung gusto mong malaman kung bakit tinago ang kwento nila, huwag kang aalis sa video na to. Kapag sinabi mong bayani ng Pilipinas, ang unang naiisip mo siguro sina Rizal, Bonifacio, o Mabini. Pero alam mo ba? Sa Mindanao, may mga tunay na mandirigma na lumaban sa mga dayuhan. Mga bayani na halos hindi man lang nabanggit sa ating mga libro. Ito ang Lihim ng Kasaysayan, Episode 2, Mga Bayani ng Mindanao na Nakalimutan ng Kasaysayan. Kung gusto mo ng mga kwentong hindi itinuro sa school, follow mo to para sa susunod, mas marami ka pang matutunan. Number 1. Si Datu Uto ng Maguindanao. Si Datu Uto, isang kilalang pinuno na matapang na lumaban sa mga Kastila. Habang ibang mga leader ay nakipagsundo, siya hindi kailanman sumuko. Gamit ang mga tribo sa paligid ng Liguasan Marsh, nakagawa siya ng depensa na kahit ang mga Espanyol, hirap talunin. Pero alam mo ba? Hindi siya masyadong binanggit sa mga aklat. Bakit kaya? Dahil hindi siya pabor sa pamahalaang kolonyal noon. Number 2 si Sultan Kudarat. Ang pinakatanyag na bayani ng Mindanao, si Sultan Kudarat. Isa siyang simbolo ng paglaban para sa kalayaan, kahit bago pa dumating si Bonifacio o Rizal. Sa kanyang mga salita, sinabi niya, "Huwag kayong papayag na maging alipin ng mga dayuhan." At hanggang ngayon, ang mga salitang yon, buhay pa sa puso ng mga Moro. Ngunit sa mga textbooks, isang maliit na talata lang ang binigay sa kanya. Ang pangatlo sa ating listahan ay si Datu Ali. Si Datu Ali naman ang rebelde ng Cotabato. Lumaban siya sa mga Amerikano para ipagtanggol ang lupaing ninuno. Tinawag siyang bandido noon, pero ang totoo, siya ay isang patriotang hindi pumayag sa pang-aapi. Isipin mo, binansagang kriminal ang isang tunay na bayani. At ang panghuli sa atin listahan ay si Bailabi, ang di kilalang mandirigmang babae. Mayroon ding isang babae, tinatawag na Bailabi, pinuno ng isang tribo sa Lanao. Siya ang namuno sa depensa laban sa mga dayuhan, gamit ang estratehiya at tapang. Pero halos wala kang mababasang tungkol sa kanya. Iyan ang problema ng ating kasaysayan, mas pinansin ang nasa Luzon, kesa sa mga lumaban sa Mindanao. Maraming bayani sa Mindanao ang nakalimutan, hindi dahil wala silang ginawa, kundi dahil hindi isinulat ang kanilang kwento. Ngayon alam mo na ang ilan sa kanila. Pero ito pa lang ang simula. Marami pang lihim na hindi pa natin nabubuksan. Follow for episode 3, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang mga rebelde na tinawag na kriminal, pero sila pala ang tunay na bayani.